ano daw, pati daw pala yung plema or sputum is ginagawan din ng culture and sensitivity test. Kasi ang alam lang niya, karaniwan, ang alam lang ng lahat is, yung mga wala sa medical field is, urine or ihi lang yung kinu-culture and sensitivity test. So, ayan. Ano-ano nga po ba yung mga specimens ng isang tao na ginagamitan ng culture and sensitivity test? Una po, yung dugo. So, para po sa mga blood culture, karaniwang ginagamit sa pagsusuri ng sepsis or systemic infection. Yun nga po, yung ihi din or yung urine para malaman kung may UTI. Tapos, ang dumi or stool para sa mga infection sa bituka gaya ng bacteria, parasites, or fungi. Tapos, yun nga po, yung plema or sputum para makita kung may TB or tuberculosis, pneumonia, or iba pang infection sa baga. At meron din pong laway o yung swab sa lalamunan o yung throat swab para sa throat, tonsillitis, o streptococcal infection. Pwede din po yung swab sa ilong or nasopharyngeal swab. Karaniwang ginagamit sa flu, COVID, at iba pang respiratory infections. Tapos yung mga sugatang bahagi ng katawan or yung pus or nana, yung mga wound or abscess, swab nun. Tapos para malaman kung anong bakterya ang sanhi ng infection sa sugat. Tapos yung ano din po, CSF or cerebrospinal fluid. Kinukuha po iyon sa pamamagitan ng lumbar puncture. Usually po, doktor po ang gumagawa nun. Para sa mga meningitis o iba pang infection sa utak at spinal cord. And then yung ano din po, tissue biopsy. Kapag kailangan suriin ang mismong bahagi ng katawan na may sakit. Sa madaling salita, halos lahat ng likido o bahagi ng katawan ng tao na posibleng may mikrobyo ay maaari gamiting specimen para sa culture test. So, malinaw po, yung culture test, sa po itong procedure na kung saan kumukuha po ng sample doon sa, depende kung ano po na-request ng doctor na gusto niya ipa-culture, kunwari dugo, ihe, at iba pa, kukuha po doon. Yun po yung i-culture sa isang media po. Culture po siya doon. Culture patutubuin po kung meron pong microorganisms doon sa sample, kunwari po sa dugo. May organisms doon, i-culture siya, patutubuin. Kung tumuo po yung microorganisms na yon, kung meron, susunod na step, kung may request po na sensitivity test, so yung nakuha, yung napatubong mikrobyo doon, kukuha po ulit ng sample doon, tapos ilalagay po ulit sa media, isuswab po doon, at saka po lalagyan ng mga antibiotic disc. Tapos, kung saan po siya magre-react doon sa mga antibiotic disc, yun po yung magiging resulta kung anong antibiotic po ang makakapuksa nung organisms na tumubo po dun sa specimen ng pasyente. Kaya usually po, matagal po ang resulta nito. Inaabot po ng 5 to 7 days po. Sana po ay may natutunan po kayo. Thank you.